Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta kayo mga kaguro? So, naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang pambansang kaunlaran? Ano ba ang pambansang kaunlaran, kaguro? Ang pambansang kaunlaran ay tumutukoy sa pag-unlad ng isang bansa sa iba't ibang aspeto tulad ng ekonomiya, lipunan at saka agrikultura at kultura. Okay. So, ang pambansang kaunlaran, ito ay ang pag-unlad ng ating bansa, no? Kagaya ng ekonomiya. So, yung economic growth natin, kung mataas yung economic growth natin, ibig sabihin maunlad yung bansa natin. Tumutukoy din ito sa lipunan, no? Ang ibig sabihin ng lipunan, yung bansa natin, no? Municipality, barrios, barangays, mga lungsod, so cities. So kung makikita natin na ang ating mga cities o syudad ay lumago, umunlad, masasabi nating mayroon tayong pambansang kaunlaran. Paano naman natin masasabi kung ito ay lumago nga ba? So may ahambing natin yung mga nakaraan at saka yung present na situation ng ating lugar. Kung sakaling may nagbago, may umasinso, so ibig sabihin no na umunlad na ang ating bansa. At ang ating kultura, isa sa pinapahalagahan natin mga kaguro, yung ating kultura, yung mga traditional natin na sayaw, kung binibigyan pa ba natin sila ng halaga, sinasabuhay pa ba natin, ibig sabihin nag-ano pa ba tayo, ginagawa pa ba natin yung mga kagaya ng mga sayaw ng lahit na yan, mga kanta na yan, sining, panitikan, yan yung mga kultura natin, ating mga tradisyon, no? Kung patuloy pa ba natin ginagawa, so o sinasabuhay kung ano man yung mission o vision ng mga iba't ibang kultura natin, kasi marami tayong mga kultura, iba-iba tayo ng mga lahi, dialekto, saka bawat lugar sa ating bansa ay mayroon tayong iba-ibang kultura na sinasaulog o sinasabuhay natin, lalo na tuwing panahon ng kapistahan, Pasko, ganun. So yan yung mga halimbawa ng mga kultura natin na ating isinasabuhay. So next naman dito mga kaguro, ito yung konsepto ng pambansang kaunlaran. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay makikita natin sa pagtaas ng kita ng bawat tao. So, ibig sabihin yung minimum wage, kita, income, yun yung refer doon sa mga halimbawa ng kita ng mga tao. O yun talaga yung kita ng mga tao. Siyempre kung mataas na yung natin, umunlad na yung bansa natin, tumaas din ang pangailangan ng tao. So diyan na nga papasok yung tinatawag natin na abundant life. Pagbaba ng antas ng kahirapan. Siyempre, isa din yan yung kahirapan, isa yan sa problema na gustong solusyonan ng ating bansa. Pero bakit nga ba tayo naghihirap? Dahil nga sa ating katamaran. So, diskarte lang mga kaguro. Pag marunong kang dumiskarte, siyempre, hindi ka pahirap sa lipunan. Yan yung sabi ng isang presidente ng Amerika na wag mong tanungin kung ano yung magagawa ng bansa para sa iyo, kundi tanungin mo kung ano yung magagawa mo para sa bansa mo. At paglikha ng mas maraming trabaho. Siyempre kung marami ng mga namumuhunan, nagninegosyo, o kaya ikaw mismo, no, pwede kang lumikha ng mga trabaho at saka negosyo na pwede mong pagkakitaan, kung saan makakatulong ito sa pag-unlad ng ating bansa. Next dito ay ang pag-unlad ng lipunan. Ang pag-unlad ng lipunan ay nakikita sa pagpabubuti ng kalusugan, edukasyon at pabahay ng mga mamamayan. So itong pag-unlad ng ating lipunan, ang tinitingnan dito kung kumusta ba yung mga tao. Ibig sabihin, mabubuti ba sila, malulusog ba sila, no? Ibig sabihin naman doon, wala bang mga lugar na sakitin, o kaya kumusta yung edukasyon nila, mataas ba yung mga pinag-aralan nila, no? Mga disiplinado ba sila? Kasi ngayon mga kaguro, mapapansin natin na ang mga bata ngayon ay halos wala ng disiplina, no?
napaka sakit isipin na ang mga bata ngayon ay parang wala ng hiya, no? Pag nasa loob nga ng klase ay hindi na gaanong nakikinig, kung ayaw pang magdaldal yung isang guro, ayaw pang magalit yung isang guro. Nung ano talaga, sinusubukan talaga tayo ng mga kabataan ngayon kapag nasa loob tayo ng klase, para bang sinasagad yung ano natin. So ang edukasyon mga kaguro ay kailangan talaga nating bilang isang guro ay mag-adjust pa rin tayo. Kung maaari nga ayaw natin nang magsalita ng masakit sa mga bata natin, pero kailangan din minsan ng palo, kumbaga may kusang palo talaga. So pabahay ng mga mamamayan. So kumusta yung pabahay ng mga mamamayan? Ibig sabihin nun na okay ba yung pabahay nila, kung may bagyo hindi ba sila nasisira, may kuryente ba, may sapat ba silang tulugan, okay ba o komportable ba sila sa kanilang bawat tahanan. So next dito yung pag-unlad ng kultura. Yung sa nabanggit ko na kanina na ang pag-unlad ng kultura ay nakikita sa pagpapalaganap ng kaalaman sa sining at panitikan. So kumusta yung ano natin, sining at saka panitikan natin mga kaguro, no? So marami tayong mga alagad ng sining at saka panitikan, lalo na dyan yung mga guro at saka yung mga talentadong mga estudyante na kung saan binibigyan ng halaga yung sining at panitikan. Ang palatandaan ng pambansang kaunlaran ay ang pagkakaroon ng pagsulong ng isang bansa. Ibig sabihin ng pagsulong ay nagkakaroon na ng kaunlaran, no? Kumbaga nag-move forward na siya, hindi na yung dating mahirap, kundi mapapansin mo na umuunlad na siya. Kung sa panahon ngayon ay kailangan natin na maging high-tech na, no? Sabi natin ay high-tech na yung bansa nila, kaya maunlad na. Yan yung mga basihan ng mga modernong pananaw. Ang pagunlad ng ekonomiya ay nakikita sa pagtaas ng gross domestic product o GDP ng isang bansa. So itong GDP ng isang bansa mga kaguro, yan yung isa sa mga tinitingnan kung sumusulong na yung isang bansa o maunlad na ba yung bansa na natin. So yung GDP, yan yung kabuuang kita ng ating bansa sa loob ng isang taon, o kaya ang GDP ay ang gross domestic product ng isang bansa. Ang pagbabago sa lipunan. So ito din ay isa sa mga tinitingnan mga kaguro, ang pagbabago sa lipunan. Ang pag-unlad ng lipunan ay nakikita sa pagtaas ng literacy rate. So ang sabihin ng literacy rate, hindi ba yan mga mga marunong bang magbasa yung mga taong nakatira dyan? Baka naman hindi marunong magbasa. So ngayon halos umuunlad na yung literacy rate natin. Dapat di naman sa mga tao ay marunong silang magbasa, no, at sumulat. Pagbaba ng infant, no, ibig sabihin ano na ba sila, naturuan na ba sila ng tamang edukasyon sa yung pagbubuntis, no? Kasi yan ay isa sa mga tinuturo bago sana mag-asawa ang mga kabataan. Morality rate, no? Kailangan yung morality rate, kasi maalala natin yan noong unang panahon na naging immoral ang mga tao ay naku po, nagalit ang Panginoon doon sa Sodom at saka sa Gomora. So kailangan morality rate, punctuality, yung ibig sabihin na punctual ba yung mga tao, pinapahalagahan ba nila yung moral, o kaya may delikadisa ba sila sa bawat isa. Yung sa nabanggit ko na nga kanina mga kaguro na ang mga bata ngayon ay talagang sinasagad yung pasensya mo at pagtaas ng life expectancy. So ibig sabihin ng pagtaas ng life expectancy mga kaguro na okay ba yung buhay natin, mahaba ba yung buhay natin, kasi pag maraming namamatay sa isang lugar, edi pangit naman yun, no? So kailangan humaba din yung buhay natin. Ibig sabihin ng humaba ang buhay natin kaguro ay nakuntinto na ba tayo sa mga nangyari sa ating buhay na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. So mga kaguro, yan ay ito yung isa sa pinakamagandang tinitingnan ng ating gobyerno, o kaya tayo mismo mga kaguro, no? Tinitingnan natin to kung okay ba yung literacy rate ng mga bata, okay ba yung moral nila, maganda ba silang magsalita, okay ba yung pananalita nila, hindi ba nakakasakit ng kapwa, mayroon bang respeto sa bawat isa, at mataas ba yung buhay natin. So ilan na lang ngayon yung mga nakikita natin mga kaguro na yung mga lulot-lula natin ay wala na sila, pero umaabot sila ng mga 80 plus to 90 plus din, iba yung 100 plus nga.
So, ang pag-unlad ng pamumuhay. Ang pag-unlad ng pamumuhay ay makikita sa pagtaas ng access sa mga serbisyo tulad ng kuryente, tubig at communication. So, yan na yung sinabi ko kanina mga kaguro na okay ba yung buhay natin, komportable ba tayo sa buhay natin, mayroon ba tayong kuryente at kami nga wala nga kaming kuryente. Okay ba yung patubig natin, nasa ano lang ba, malapit lang ba yung patubig natin o kaya may gripo ba, okay ba yung source of mga inumin natin yung mga tubig at communication. So, okay ba yung mga communication natin? So, ngayon masasabi kong nasa average pa lang tayo. O kaya depende din yan sa sitwasyon mo mga kaguro. Kung mayroon ka namang okay yung komunikasyon mo, tubig at kuryente, abay, umunlad na nga ang iyong buhay. Pero para sa akin na hindi pa, edi nasa average lang naman muna yung buhay natin. So, ang patakaran, pagkakaroon ng kaayusang panlipunan. Ang pag-unlad ng lipunan ay makikita sa pagbaba ng antas ng krimen at karahasan. So, kumusta ba yung lipunan natin? Bumababa ba yung krimen? Nahuli na ba yung mga drug addict? Wala na ba yung mga drug addict? Wala na ba yung masasama? So, yan yung mga isa sa mga tinitingnan natin kaguro. Yung ano lang dito kaguro, minsan may mga karahasan na nangyari sa ating bansa na hindi nabibigyan ng problema o hindi nasusolve. Bakit kaya ganun, no? So, anong mapapansin natin dyan sa mga alagad ng ating batas, yung mga tagahuli natin, no? O, hindi yan sila kumikilos hanggat wala ka ring pira, no? Iwan ko bakit ganyan yung nakikita ko. May krimen na nangyari dyan sa lola ko na hindi nasusolve kasi walang pira, walang pambayad, walang panghuli sa mga nakasasala. So hindi nila hindi nila tawag nito, hindi nila binibigyang pansin yan, no? Pupunta lang yun doon, mag-investigate ng isang araw, pagkatapos ay wala na. Hindi na hinuhuli yung kasi yun na yun eh. Yung balik na sila sa trabaho nila, doon na sila sa opisina nila, paupo-upo. O kung tatawagin mo sila saka sila darating, nako po, bakit ba ganyan hindi nahuli, no? Ewan ko bakit ganyan talaga yan. So, next dito ay ang kalayaan ng mga tao. So, yan, malaya ba yung mga tao na ganyan mga kaguro? So, kung tayo naman ay ganyan mga kaguro na hindi nga nasusolve yung problema, parang natatakot tayo kasi hindi na sa huli yung kriminal, di ba? So, ang pag-unlad ng lipunan ay nakikita sa pagtaas ng kalayaan ng mga tao. So, malaya ba ang mga tao? Ibig sabihin, hawak mo ba yung oras mo? May sarili ka bang oras? Ganun, hindi ka ba naghahabol para magtrabaho, para sa ano? So, dapat ma-feel natin na may kalayaan tayo, no? Lalo na tayong mga guro, may kalayaan ba tayo sa oras natin? No? Kailangan ba natin 8 oras magtrabaho? Naku po, no? Ang kahirapan ay nagkakaroon ng pagkataon na umunlad, no? Kung malaya tayo at makaahon sa kahirapan, magkakaroon tayo ng pagkakataon na umunlad. So, dito sa kalayaan mga kaguro, very questionable yun para sa akin din. Ang dyan, ang malaya nga para sa akin dito, yung mga walang trabaho, hawak nila yung oras nila, no? So, sa kabuuan, ang pambansang kaunlaran ay isang komprehensibong proseso na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga mamamayan sa isang bansa. Ang pag-unlad ay nakikita sa iba't ibang aspeto at ang mga palatandaan nito ay nagpapakita ng pagsulong ng isang bansa. So, ganyan mga kaguro, no? So, maraming salamat sa pagsubaybay ng channel ko na ito. Ito yung Araling Panlipunan 9 Economics. Maraming salamat po. God bless po.